Tinarget ng lalaking yan ang pulang kotse sa Rojas Boulevard southbound sa Maynila. Mula sa bukas na bintana, mabilis niyang hinablot ang bag ng sakay nito. Nahuli ng pulisya ang lalaking ng hablot na isa pa lang menor de edad. Nasa kustodiya na siya ng DSWD. Itinuro naman niya ang isang kasamahan na sunod na inaresto ng pulisya. Nakuha sa 24 na taong gulang na suspect ang baril na pang self-defense daw niya. Pero sabi niya, ikinagulat niya ang ginawang pagnanakaw ng kasamahang menor de edad. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang nakatatandang suspect. Naibalik na rin sa may-ari ang ninakaw na bag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang habal-habal driver matapos pagsasaksakin ng isang lalaki sa Cebu City. Sara, paano nangyari yon? Rafi, nag-away raw ang dalawa matapos lapitan ng sospek ang biktima at kuna ng litrato habang naghihintay ng pasahero. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa video nagkunan, na-uploader na si Arcilo Oswaldo, kita nakahandusay sa kalsada ang 33 anyos na habal-habal driver na si Alfredo Pariha. Dinaganan kasi siya at pinagsasaksak sa gitna ng kalsada sa barangay Kinasangan sa Cebu City. Batay sa paunang investigasyon, naghintay ng pasahero ang habal-habal driver nang lapitan siya ng lalaking suspek at kunan siya ng litrato sa cellphone. Nagalit ang biktima at humantong sa away at kalaunay pananaksak. Nagpapagaling sa ospital ang biktima ang nagtamo ng mga sugat sa tiyan. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspek na agad tumakas. Abalang nag-aasikaso ng mga customer ang isang kahera sa isang tindahan sa Kabakan, Cotabato. Maya-maya, bigla na lang nag-alisan ang customers nang lapitan ng isang lalaking may bitbit na baril ang cashier. Hinila ng lalaki ang kaha at kinuha ang pera. Sa isa pang video, makikita ang pag-alis ng suspek at kanyang kasama. Ayon sa nangangisiwa sa shop, halos 180,000 pesos ang kabuang halaga ng natangay ng mga suspect. Kasama rin ang 10 cellphone units. Hindi raw nila regular customer ang mga suspect. Matagal pa sila sa labas. Tinimingan po talaga nila na wala yung naga-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki. Patuloy mano ang hot pursuit operation ng pulisya sa mga suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ulikam ang pananalisi ng isang lalaki sa isang tindahan sa Iloilo City. Habang inaasikaso ng cashier ang transaksyon, tiyempong kinuha ng lalaki ang cellphone sa ilalim ng counter. Sa tulong ng CCTV, nakilala at naaresto ang suspect makalipas ang ilang oras. Yun lang, hindi pa nare-recover ang ninakaw na cellphone na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Wala pang desisyon ng pamunuan ng tindahan kung magsasampa sila ng reklamo. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang suspect pero hindi dinatnan dahil isinama sa follow-up operation ng pulisya. Iginiit ng isang nagbalangkas sa 1987 Constitution at ilang mababatas na dapat umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, masisimulan lang ang impeachment trial kung magpapatawag ng special session ang Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan o sa akin ang kagustuhan yan? Hindi, Nympha. Dahil ulitin ko, ayokong tratuing espesyal. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Naon nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba espesyal siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Paniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment?
May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon kung kailan pwede magsimula. Ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon. Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin. Sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ng pare-parehas. noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. Or kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, The Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Eh kung walang removal, I don't think you can have disqualification. posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, at saka na lang on the 20th Congress nila umpisahan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3, hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnayan ng panibagong insidente ng di-otorisadong pagdaan sa EDSA busway at iba pang issue sa transportasyon. Kausapin natin si Executive Secretary to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson, Jonathan Esmundo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rafi. Opo, marami na pong nauhuling unauthorized vehicle na dumaraan sa EDSA busway. May hakbang na po ba kayo naiisip para mabawasan pa ito? Patuloy pa rin naman ang pagtupad ng mga tungkulin nitong mga enforcers ng SAIC, kahit ba mga high profile itong mga huling nahuhuli namin from empleyado ng US Embassy, mga escort ng officials ng PNP, HPG at saka itong escort ni former Senator Manny Pacquiao, ay hindi kami titigil na tikitan kung ikaw ay hindi otorisadong gumamit ng busway. Ito naman ay para mapananatili namin efficient itong busway dahil nga gusto namin hikayatin ng mga car owners na gamitin na lang ang bus o kaya ang MRT para makabawas tayo sa traffic ng EDSA. Saan po kayo nagkukulang pagdating sa information dissemination? Kasi araw-araw po kino-cover din po namin ito, lumalabas lagi sa aming mga newscasts at kahit sa mga dyaryo. Saan po kayo nagkulang?
para malaman ng taong bayan na talagang bawal dumaan. Hindi lahat ay pwedeng dumaan dyan po sa EDSA busway. Kami ay naniniwala na sa tulong ninyo, mga media, ay naipakakalat na namin na kung sino lang ang pwedeng gumamit ng busway. Pero talaga lamang na maraming mga pasaway. So ngayon ay yung mga may katungkulan ang nakikita namin ngayong ipinipilit nila na sila ay exempted doon sa reglamento ng busway. Kaya sa itong mga huling nahuhuli ay pinipilit nilang sila ay palagpasin, ay i-exempt dyan sa batas ng busway na yan. Maganda po na-point out nyo, no, nabawasan yung mga sibilyan. Ang nadagdagan naman, yung mga person in authority na alam dapat nila na bawal dumaan dyan sa EDSA busway. Tama, dahil na kahit yan ay sinasabi nila nga, tawagan nyo si ganun, nag-name drop sila, Opo. ay hindi pa namin din pinalulusot yun at kahit pa magsabi silang may kakilala sila sa DOTR o sa PNP, ay hindi namin sila pinalulusot. Titikitan pa rin namin sila. Ano pong latest sa mungkahing taasan yung multa sa mga pasaway na dadaan po sa EDSA busway? Ang basic na multa is yung paggamit mo ng busway na 5,000 for first offense. Pero marami pang patong-patong na yan na maidadagdag kung kunyari yung paggamit ng blinker o kaya yung sa convoy ni Senator Pacquiao ay walang plaka sa likuran ng sasakyan. So maraming ibang pwede pang ipatong doon. Sa inyo pong investigasyon, may lumabas na ba doon sa insidente may convoy ng PNP HPG na dumaan dyan po sa EDSA busway at ay dinadawit pa yung pangalan ni PNP Chief Romel Marbil? Ngayong umaga ay nagpalabas na ng statement na ang tanggapan ni PNP Chief Marbil at sinabi nga hindi, itinanggi niya na pinatitigil niya ang operasyon ng SAIC at nalulungkot siya doon sa insidenteng yon at hindi niya pinahihintulutan na gano'n na magamit yung kanyang pangalan. Kaya't gano'n pa man ay tinuloyan namin yung pag-issue ng ticket at kahit pa pinagbabantaan nga ang aming mga enforcer. Gaano ba ka-efficient ngayon itong EDSA busway at gaano ka-importante ito para sa mga motorista at gaano kaabala yung mga dumadaan na hindi otorisado dyan po sa EDSA busway? Tulad ng nasabi ko ay very efficient itong busway. Sa katunayan ay ginagaya nga ito sa Cebu at sa Davao. At gayon din ng pamahalang ng Cavite, gusto nilang gumawa ng sarili nilang busway. Yan ay hindi maduduplicate, hindi pwedeng magkasalungat ang MRT3 at ang busway. Sila ay nagko-complement. Mas maiksi ang MRT, mas mahaba ang busway. Kaya't marami itong natutulungang mag-commute, mga commuters, na imbes na gumamit ng private na sasakyan ay mag-public transport na lang. Kaya sa palagay namin ay imo-modernize pa namin, i-expand pa namin, pagagandahin pa namin ang operation ng busway imbes na ito ay alisin o kaya ay ilimit ang paggamit. May mga improvements na po ba kayo naiisip para mabawasan yung mga hindi otorisadong dumaan dyan, lalo pang mas maging efficient yung operasyon ng EDSA busway? Ang nakikita lang namin ngayon ay damihan namin ang mga operations ng SAIC sa iba't ibang istasyon ng hindi lang sa isa, dalawang mga points ng busway para makahuli pa kami ng mga hindi otorisado. Para ipakita nga kahit lumusot kayo sa iba, ay iniisip niyong makakalusot kayo doon sa walang mga nag-ooperate na SAIC na istasyon. Okay. So talagang enforcement po ang inyong pagtutunan ng pansin. Sana po may video camera lahat ng inyong mga enforcers para mailabas natin kung may mga pasaway. Tama po, ginagamitan ho namin ng cellphone video, lahat ng mga encounter. At kami ay kasalukuyan naghahanap ng pagbibilhan noong body camera para nga mabigyan ng proteksyon itong aming mga enforcer na sila ay sumusunod lamang sa dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson Jonathan Esmundo. Fun-filled Sunday sa Kapuso Chill Fest kahapon sa Quezon City.
Hotness overload ang performances mula sa cast ng Lolong Bayani ng Bayan na sina Ruru Madrid, Rochelle Pangilinan at Paul Salas. Nakisaya rin sina Micoy Morales, Alma Concepcion at Xavier Ramos. Present din sa pagpapakilig ang may Ilonggo Girl stars na sina Yasser Marta, Lian Valentin, Ara San Agustin, Vince Maristela, Gio Mana together with Arman Salon. Hindi syempre nagpahuli ang mga bida at February babies na sina Jillian Ward at Michael Sager. Nakipagkulitan naman sa games ang Macacast members na sina Zephanie, Shanti, Ashley Sarmiento, Elijah Alejo, May Anbasa, Olive May, John Clifford at Sean Besagas. Bukod sa mga show nila, dagdag sa mga aabangan simula mamaya ang Kapuso series na Binibining Marikit. Balik GMA Afternoon Prime si Herlene Budol bilang si Ikit, isang dumagat remontado tour guide na mahuhulog ang loob sa isang afam na scammer pala. Paano kaya mababago niyan ang buhay ni Ikit? Mamaya na ang world premiere ng Binibining Marikit, 2:30 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream.